Magandang taon, magandang pasabog na 2025. Yan po yung ating pamagat para sa taong ito. So para sa taong darating na ito, meron tayong big blast na gagawin para sa Panginoon. Number one, we should start it right. We should make a commitment to do throughout the year. Ano yung mga gagawin ko? Ano yung plano kong gawin para makapag-umpisa ako ng tama? Of course, for example, just like attending the church every Sunday na walang absent. I think it's a good commitment na gawin po natin. Support the ministry. Number one, by availing yourself and your financial support and availing your talent as well, and improving your ministry. For example, nasa pagigitara ka or instrument, at least may bago kang matutunan o mag-improve yung pagigitara mo o yung pagiging tech mo sa technical side ng pag-broadcast natin. Just like mga example lang po yan. So, we should do good works this coming 2025. Ang sabi nga ng salita ng Diyos, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. So, continue to do things rightly by offering ourselves at maging available, mag-commit tayo sa gawain ng Panginoon. Ito po yung question ko sa number one. Ano kaya ang dapat mo pang itama upang makapag-umpisa ka ng tama? So, identify the problem. Ano pa yung dapat mong itama upang makapag-umpisa ka ng tama? Number two is, para magkaroon tayo ng pasabog 2025, make an initiative to always be of help. Importante po yan. Huwag na tayong maghintay pa, nauutusan tayo, gawin na lang natin yung dapat natin gawin ayon doon sa purpose ng ating church. Ano ba yung purpose natin na dapat i-fulfill? Yung winning soul and make disciple. Maging intentional po tayo sa pagtuturo at pag-win ng soul para sa Panginoon. Etong maganda, kumilos tayo higit dun sa ipinapagawa po sa atin para magkaroon tayo ng Big Bang or Pasabog 2025. Mag-initiate tayo ng project, ideas, plans, events, mag-suggest tayo ng mga pwedeng gawin natin as we journey this 2025. Kung may i-reveal sa inyo ang Panginoon by October, by November, or by earlier month po, December, January o February, please do so. At ang pinaka-standard po natin ay yung maganap yung layunin ng Diyos sa church po natin. So, kung may mga proposal po tayo, make sure na ito ay ayon dun sa pinaka-vision at pinaka gusto nating mangyari sa church natin. Sabi nga ng Philippians 2:3-4, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, rather in humility value others above yourself, not looking for your own interest, but each of you to the interest of other. Yung po yung pinaka-essence ng ginagawa natin sa Panginoon. Yung titingnan mo natin ngayon taong ito, yung kung ano yung makakabuti para sa iba. Lalong-lalo na kung ano yung makakabuti natin sa komunidad natin, saan man tayo naroon. Sa Empoli man yan, Pisa man yan, Luca man yan, Paris man yan, Rome man yan. Let's look at their best interest first before ours. Ganun din sa bawat churches natin o sa kinagagalawan nating komunidad. Number 3 na gusto ko pong ma-strengthen natin this year para tayo magkaroon ng magandang build up sa ating ministeryo. It's yung build up your relationship. Increase the numbers of friends outside the church, lalo outside the church people, yung hindi pa mananampalataya o hindi pa lubusang nakakakilala sa Panginoon. Hanap tayo ng ibang tao, nakakaibiganan. Build up na magandang relasyon. Ipanalangin, meet their needs, and we try to reach them out dun sa lugar kung nasa saan po sila. Let's build up relationship. Ang sabi nga ng Galatians, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Pero hindi lang po yung family of believers ang sinasabi dito. Let's do good to all people. Pero of course, may special treatment tayo dun sa family of believers. In Colossians 4:5, ang sabi po,
In Colossians 4:5 ang sabi po, and 6, be wise in the way you act toward outsider. Make the most of every opportunity. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Yung pinaka essence din po ng talatang ito, that we should really be a good testimony sa mga outsiders. So, let us build up relationship sa mga outsider. Ang tanong ko po dito sa number 3, sino ang naisip mong tao para abutin this 2025? God bless you all po. I hope lahat tayo ay may gagawing pasabog this 2025. God bless you all po.